Good morning and happy Sunday, my dear sisters and brothers in Christ. And we thank the Lord for once again gathering us in prayer, especially on this 24th Sunday in Ordinary Time. And on behalf of my brother priest, especially Monsignor Rolly and Father Viel, we welcome all of you to the Manila Cathedral. We welcome most especially the pilgrims and the devotees of Our Lady. Welcome to our Mother Church. Mga kapatid, nung isang linggo, narinig na natin ng pangaral ni Jesus kung papaano aayusin, kung papaano ibabalik ang nasisirang ugnayan sa kapwa. That is why if you still remember the gospel reading last Sunday, ito yung paalaala sa atin ng Panginoon. Sabi sa atin, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, anong dapat gawin? Puntahan mo, kausapin mo. Huwag mong susukuan. Kung hindi makikinig sa iyo sa pag-uusap ninyo, maghanap ka ng pwede pang makatulong sa inyo. Gawin lahat ng pamamaraan na pwedeng gawin para muling magkasundo at mapanumbalik sa maayos ang nasirang ugnayan. At ngayon po, sa linggong ito nagpapatuloy ang pangaral ni Jesus tungkol naman sa pagpapatawad, forgiveness. Sabi niya, kung may kapwa, kung may kapatid na paulit-ulit na nagkakamali o nagkakasala sa iyo, patawarin mo ng paulit-ulit. Patawarin mo. Forgive. Pero nakakalungkot po sapagkat itong aral na ito tungkol sa pagpapatawad, ang tila hirap na hirap tayong gawin at sundin. It is difficult to forgive. At guilty po tayo lahat dyan. Mahirap ang magpatawad para sa atin. Mahirap magpatawad kasi mataas ang pride natin. Mahirap magpatawad kasi gusto natin laging patunayan na tayo ang tama at yung kapwa natin ang mali. But our reading, especially our gospel for today, challenges us to practice the virtue of forgiveness. Peter, in our gospel, was curious to know if there is really a limit to forgiving those who wronged us. And so he asked, Lord, if someone sins against me, how often should I forgive? As many as 7 times? And Jesus answered him, not 7 times, but I tell you, 70 times 7 times. Hindi 7, kundi 70 ulit pa nito. Ibig sabihin nun, 490 times. Ang dami. Ganun kadami. Na para bang sinasabi sa atin, kung magpapatawad ka, hindi lang minsanan, kundi dapat all the time. Walang limit na pagpapatawad. Magpatawad ka ng paulit-ulit kahit na paulit-ulit na may nakakagawa sa iyo ng mali. And Jesus here is very clear with His teaching on forgiveness. It is not actually about how many times, but the readiness to forgive always. The readiness to forgive always. Because we have a God who is all forgiving. Pero siguro para po sa atin na mga hirap na hirap magpatawad, ang tanong natin, bakit nga ba kasi kailangang magpatawad? No? Bakit ba kailangang magpatawad? Magandang tingnan po natin yung salita na yon, patawad. No? Galing yun dun sa salitang ugat, no? Yung root word na tawad, which means to bargain. Di ba?
Lahat naman po siguro tayo dito namamalengke. Hindi ba pagpupunta kayo sa palengke, humihingi kayo ng tawad para ibaba ang presyo ng gusto ninyong bilhin? Magkano ba yan? Ang mahal-mahal naman, patawad naman. No? Patawad naman. That is why from 1,000 pesos, kung minsan nagiging 800 na lang. No? From 100 pesos, natatawaran ninyo, 50 na lang, sige na. No? In every tawad, no? You reduce the quantity, you reduce the price, but you retain the quality of what you will buy. Kaya yung pagtawad sa presyo ay pagbababa ng presyo para makuha, para mabili yung gusto mo. Parang ganun din po sa paghingi natin ng tawad sa kapwa. Ibinababa natin yung sarili natin, nagpapakumbaba tayo para patawarin tayo o para patawarin mo yung kapwa mo. At nang sa gayon, makukuha mo yung gusto mo. At ano ba yung gusto nating lahat? No? Peace of mind. Kapayapaan ng kalooban, kapayapaan ng isipan. Yung malaya ka, wala kasing extra baggages ng galit, ng inis, ng puot sa kapwa. Kaya doon nagsisimula sa pagbababa ng sarili para makapagpatawad. And this is what happened in our parable today. The slave made a tawad. Humingi ng tawad, no? Because he could not pay his master right there and then. And so, he bargained. He pleaded not to sell his properties, not to sell him and his family to become slaves. And you see, when the servant made this tawad, when the servant made this bargain, he was able to reduce the price he had to pay while retaining the quality of his life. And so, he remained a free man. But the story in the parable ended sad. Malungkot yung pagtatapos. Despite having been able to successfully make a bargain, the servant was harsh to his fellow servants who owed him money. Pinatawad na nga yung alipin, pero hindi naman pala nabago nito yung pakikitungo niya sa kanyang kapwa, lalo na yung nagkautang din sa kanya. Hindi ba dahil kinahabagan na siya, dapat nahabag na din siya? Dahil inunawa siya, hindi ba dapat umunawa na din siya sa kanyang kapwa? Pinatawad na siya ng Panginoon, hindi ba dapat sana nakapagpatawad na din siya? Pero nakakalungkot, sa sarili lang siya nakatuon. Sa sariling kaligtasan lang yung inuna. Sarili lang ang inisip niya. Hindi pala napanibago yung pag-uugali niya. Bakit tayo dapat magpatawad? Ipinapakita sa atin sapagkat meron ng Diyos na unang nagpatawad sa atin. Kaya dapat din tayong magpatawad sa ating kapwa. We were first forgiven by God. That is why we should forgive one another. Ito'y patunay na hindi tayo kailanman sinukuan ng Diyos. Kaya sana, wag din nating sukuan yung ating kapwa. Kahit na paulit-ulit na nagkakamali sa atin, paulit-ulit din tayong magpatawad sa kanila. Ngayon, para maging madali para sa atin ang magpatawad, tingnan nating mabuti, ano ba yung kahulugan nito sa atin? No? Ano ba yung kahulugan ng pagpapatawad? In English, ang sabi natin sa magpatawad, to forgive. Hindi ho ba? Yan ang English word, to forgive. And to forgive means to give 4 times. To forgive means to give 4 times. 4 gives. No? Para lang tayong mga nagpapautang. No? 4 gives pagdating ng singilan.
Pero ito po yung magandang matandaan at maalaala natin para maging madali sa atin paano magpatawad. To forgive means forgives. And what do I mean by that? No? First, to forgive is to give up pride. To give up pride. Sabihin nga po ninyo yun para hindi nyo makalimutan. To give up pride. Forgiveness calls us to be humble. To accept that we are all sinners. To understand the faults and failures of others and not to look down on them. Kaya dyan tayo tinuturuan. No? Kung gusto nating matutong magpatawad, ang unang-unang i-give up natin yung ating pride. No? Huwag nating tingnan yung ating sarili na tila tayo yung mas mabuti, na tayo lagi yung tama, na tayo yung mas mahusay kesa sa iba. Kaya tayo hirap magpatawad kasi nauuna palagi yung pride. So, learn to be humble. And if we appreciate people who are humble, so also others. To forgive is to give up pride. The second, to forgive is to give up selfishness. Say it again, give up selfishness. Ano po yung first? To give up pride. Second, to give up selfishness. No? Forgiveness requires getting beyond the ego and thinking of the other person. Tingnan po natin ang mundo na ginagalawan natin. It is not a world of I, me, and myself alone. Kasi kapag nakatuon lang lagi sa sarili, katulad nung alipin sa Ebanghelyo, sarili lang yung gusto nating iligtas. Masyado tayong nakatuon lang sa pansariling interes. No? Hindi dapat. If we need to be understood by people around us, so also others. And so, we must give up our selfishness, our being self-centered. Third, to forgive is to give another chance. To give another chance. Say it again. We all need a second chance. The chance to correct our mistakes. The chance to prove that we are not all failures. The chance to grow and change for better. To improve and redeem ourselves. We all need the chance to change. At wag na wag po nating kakalimutan yan. No? Lahat naman talaga tayo, kung titingnan po natin, pasang-awa lang. Pasang-awa sa Panginoon na nagbibigay naman din sa atin ng marami at paulit-ulit na bagong pagkakataon. Kaya tayo na minsan nang nabigyan ng bagong pagkakataon, sana wag tayong maging madamot na magbigay din ng second chance sa kapwang humihingi ng panibagong pagkakataon. To forgive is to give another chance. If we require a second chance, so also others. And lastly, my dear sisters and brothers, to forgive is to give Jesus. Mas malakas sabihin po ninyo yon, to give Jesus. To forgive is to give Jesus. You see, when we forgive, we let the other person experience the forgiveness of God, the forgiveness of Jesus. And we become instruments of God's mercy and love to another person. We become channels of peace. We become agents of reconciliation. And that brings peace to us and to the other. Kaya pag titingnan po natin sa nagpapatawad, no?
Walang nalulugi. Kasi kung minsan, ang tingin natin, kapag ka ako ang maunang magpapatawad, ako talo dito. But no. If you forgive and you give Jesus to another person, panalo ka na, panalo din yung kapwa mo na pinatawad mo, at higit sa lahat, panalo si Lord. So to forgive is to give Jesus. Ngayon, babalikan ko po yung tanong, bakit ba mahirap para sa atin ang magpatawad? Why does humanity find forgiveness difficult? Because for many of us, forgiveness entails only a single kind of giving. Yung tipong nasaktan ako nitong taon na to humingi ng tawad sa akin, sige, patatawarin kita, pero tapos na tayo. Magkalimutan na tayo. Ganun madalas sa atin. Pero pag sinabi nating tapos na tayo, nandun pa rin yung galit. Nandun pa rin yung sama ng loob. That is why it is always difficult for us to forgive, because for us, forgiveness entails only a single kind of giving. But let us remember, to forgive requires us to give 4 times. To forgive means forgives. To give up pride, to give up selfishness, to give another chance, and to give Jesus. Kapag ka naranasan po natin ang pagmamahal at awa ng Diyos, bibigyan niya tayo ng biyaya na makapagpatawad din sa iba. At magiging madali para sa atin ang magpatawad kung hahayaan din naman natin na baguhin tayo ng pagpapatawad ng Diyos. Tandaan natin, ang pagpapatawad, hindi yan kailanman kahinaan. Walang nalulugi, walang natatalo kung ikaw ay magpapatawad. Panalo na tayo, panalo yung kapwa na pinatawad mo, at higit sa lahat, panalo ang Diyos na naghahangad na magpatawaran tayo sa isa't isa. Nang tanging hangad, magkasundo-sundo tayo at magkaisa bilang mga anak niya. Amen.